Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Pangulong Bongbong Marcos umaksyon na. Pananabotahe sa Administrasyong Marcos. Pagkokontrol sa presyo ng bigas para tumaas. Nabuking na. Kaya Pangulong Bongbong Marcos nagbabala sa mga hoarders at smugglers na nagpapahirap sa mamayang Pilipino na makakasuhan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, dahil sa sobrang taas ng mga bilihin, lalong-lalo na ang biglaang pagtaas ng... Oo mga kaibigan, bigla-bigla tungkol na to. Bigla ang pagtaas ng presyo ng bigas mga kaibigan. Parang hindi na tao magtataka kung minsan yung 25 kilos aabot ng 2,000. Grabe, may higit 1 plus na yun mga kaibigan yung 25 kilos. Ang presyo ng bigas na sobrang nagpasakit sa ulo ng mga Pilipino. Kaya marami tuloy naglabas ng kanilang sama ng loob sa mundo ng social media. At umabot nga ito sa kongregista. Kaya naman napag-alaman nila na ang umano'y plano ng kartel na sirain ang Administrasyong Marcos. Lalong-lalo na si Pangulong Bongbong Marcos sa mata ng publiko. At ito'y sa pamamagitan di... Ito kasi yung pangako niya mga kaibigan nung election di ba yung gagawin niyang 20 per kilo. Kaya ngayon may mga taong pilit na humaharang dyan or pilit sinisira ng ating mahal na Bongbong Marcos. May mga negosyante na smuggler ganun mga kaibigan na ayaw magbaba ng presyo ng bigas or iniipit nila kahit sinasabing walang stock kahit may stock naman. Yun yung paraan nila para maitas nila yung presyo ng bigas mga kaibigan. umano Tulad yun nahuli na sa Bulacan ba yun mga kaibigan, yung ilang sako yun mga kaibigan, di ba? sa pagpapataas ng presyo ng bigas. Ayon pa nga kay AK Party List na si Erwin Tulfo, sapat ang supply ng bigas sa Pilipinas pero iniipit ng kartel ang supply upang mapataas ang presyo at mapahiya si Pangulong Bongbong Marcos sa sambayanang Pilipino. Lalo na't pinangarap ni Pangulong Bongbong Marcos na ibaba niya ng 20 pesos ang per kilo ng presyo ng bigas sa Pilipinas. Ayon pa nga kay AK Party List Erwin Tulfo, ito ang sisilipin ng Committee on Agriculture sa pangunguna ni Congressman Mark Enverga sa mga darating na araw. May naririnig kami sa House na mayroong grupong gustong magkagulo at magalit ang tao sa administrasyon. Kaya dito pinapadaan sa pagkontrol ng pagkain na alam nating pangunahing kailangan ng tao. Nanindigan pa si Erwin Tulfo na hindi kasalanan ng Administrasyong Marcos kung sumirit ang presyo ng bigas dahil malinaw naman na may nagho-hoarding nito. Giit pa nga ni Tulfo, hindi kasalanan ng gobyerno kasi tinatago ang bigas. Yun yung totoo, tinukoy pa ng kongregante. Kasi mga ibang tao sinisisin nila sa gobyerno eh. Yun yung totoo mga kaibigan. Hindi kasalanan ng gobyerno kung bakit tumataas yung presyo ng bigas mga kaibigan. Ang may kasalanan dito yung mga smuggler na nangiipit, na nag-hold sa mga bigas para yun yung dahilan para pagtaas ng presyo ng bigas. Ang ginagawang salakay ng mga operatiba ng Bureau of Customs kasama sila Speaker Martin Romualdez
at siya sa 3 warehouse sa Bulacan noong nakaraang Huwebes. Doon nga napag-alaman at nakita ang higit sa 200,000 na sako ng bigas na nagkakahalaga ng 500 million pesos na nanggaling sa Vietnam, Cambodia, Thailand na nire-repack upang palabasin na inani sa Pilipinas upang maging mas mataas ang presyo ng bigas sa pamilihan. Kaya Pangulong Bongbong Marcos inutusan ng BOC na ituloy ang pagsasalakay sa mga warehouse na hinihinalang iniimbaka ng bigas upang malutas ang problema ng hoarding at ang iligal na importasyon ng bigas. Agad namang umaksyon si Custom Commissioner Benvenido Robio at agad na inutusan ang kanyang nasasakupan na i-check ang mga bodega ng mga bigas kung legal o hindi ang importasyon ng mga ito. At pag napatunayan na hindi nagbayad ng tamang buwis ang may-ari ng mga bodega ng bigas, ay kukumpiskahin ng mga ito ayon kay Commissioner Robio. Gayunpaman, sinabi ni Commissioner Robio na inaalam pa kung legal ang pagpasok ng mga bigas sa Pilipinas kaya nagpapatuloy ang verifikasyon dito. Tiniyak naman ng mga opisyal na kakasuhan ng mga mapapatunayang negosyanteng nasangkot sa hoarding at smuggling ng bigas. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, ang masamang gawain ay hindi magtatagumpay para lang pabagsakin si PBBM. Ay ang nag-hoarding sila ng bigas. Mabuti na lak maaga pang national government at nabuking ang mga taong naninira sa ating presidente. Managot sila. Di dapat managot sila sa ginawa nilang kasalanan. Kailangan yang kasuhan para hindi kayahin ng iba. Hindi puro patawad kasi lalo lang aabusuhin. Tapos ang taong bayan ang mag-sacrifice. Walang mga awas sa mahihirap. Panagutin ang mga may kagawa ng pagbahal ng bigas. Huwag puro imbestiga. Dapat madusa sila, hindi ang taong bayan. Alam nyo kung bakit malakas ang loob ng mga yan? Kasi wala silang takot sa gobyerno ni Marcos. Walang ngipin, kaya kaming mahirap ang nagsasabi. Sana na lang po, Presidente Marcos, gayahin nyo po yung tatay nyo. Ipakita nyo po yung totoong batas para matakot sila. Yes, ganyan talaga gawin ng mga kalaban ni President BBM. Gusto nila na magalit ang taong bayan kay BBM at ginawa nila lahat para mapahiya si President Marcos. Tulad ng ginawa nila sa Bombay, tinago nila ang Bombay at nahuli si Bombay Queen kasi tinago nila sa bodega. Sana makulong yung mga magnanakaw. Palawakin kasi ang monitoring at lahat ng Pilipino. Yun dapat ang mahalaga dun mga kaibigan. Dapat pinapalawak nila yung monitoring dito. Or magbigay ng presyo yung mga gobyerno mga kaibigan na alam ng mga tao. Para kung sakali man iba yung presyo ng mga pamilihan, may imbestigahan yun at malaman kung saan sila kumukuha, bakit gano'n yung mga presyo nila. Diba? Para mapabilis yung proseso. Para mabilis nila mahuli kung sino mga smuggler ng bigas. Magmatyag tayo para makatulong sa gobyerno at i-report agad kung may mga kurap na mga opisyal sa gobyerno. End quote. Ang sabi po ni Risa Ontiveros, yung price ceiling daw ay isang malupit na trabahong tamad. Hindi ko maintindihan kung bakit naging trabahong tamad, no? Ayon kay Risa. Basahin natin yung kanyang makatwiran. Ontiveros said that order of President Marcos to impose mandated price ceilings on rice is a cure that could be even worse than the disease. Wala talaga si Ontiveros mga kaibigan, napaghahalataan talagang kwento hanggang ngayon anti-Duterte, anti-Marcos. Wala nang ibang ginawa kundi hanapan ng butas ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sabi ko sa inyo mga kaibigan, sa susunod na eleksyon, huwag nyo nang iboboto to. Galit din sa gobyerno to, pero nasa gobyerno. Sanay po sila. Ito raw po ay isang gamot na sa tingin niya ay mas malala pa sa sakit, no? Ayon kay Ontiveros. Ang gagaling nila mag-wordings, no? Mag-wordings ng mga parang tanga. Sino po yung umaangal muna in the first place na mataas ang bigas? Di ba kayo yung very vocal? At taas ng bigas, wala pang ginagawa ang gobyerno. Lahat po sila.
nagsasalita niyan. Asan ang gobyerno? Parang wala tayong gobyerno sa Pilipinas. Ang taas-taas ng bigas, walang ginagawa. Nung gumawa naman ng aksyon yung gobyerno, ay, naku, baka yung aksyon natin niyan ay mas malala pa maging epekto. Paano lalala yung epekto? No? Paano lalala yung epekto ng naglagay ka ng ceiling? Hanggang 41 lang, hanggang 45 lang. Paano lalala? Ibig nyo sabihin magiging 90 pesos ang presyo ng bigas dahil naglagay ka ng ceiling na 41 pesos? Kaya kayo hindi kayo nauunawaan ng mga tao, kaya kayo talunan eh. Magulo. Ang mga tao, pati kami, mga supporter, namamahalan sa bigas. Totoo. Nung gumawa ng paraan yung gobyerno para magmura yung bigas, hindi nila itaas na itaas kasi may ceiling nga eh. Sasabihin nyo naman ngayon na trabahong tamad. Bakit trabahong tamad? Eh kinakailangan mo nga sipagan para maipatupad mo yan. Kinakailangan mo magbantay sa mga palengke. Kinakailangan mo bantayan yung mga hoarders na hindi muna namin ilalabas to at mura pa bigas. Di ba? Hindi po trabahong tamad yan. Yung implementation niyan, kinakailangan sipagan ng DTI, sipagan ng DA, ng DILG at lahat ng involved. Sa kahuhuli. Huhulihin eh. Paano mo nasabi na trabahong tamad? Okay. Meron po dito, dahil yung DTI po, alam niyo yung concern ng DTI, mga traders, di ba? Siyempre, kumbaga, nakiusap yung DTI o ito po ang sinabi na hinihingi ng pamahalaan yung sakripisyo ng mga retailers na tumulong din sa mga mamamayan na nakakarami. Ibig sabihin, huwag nyo samantalahin. Huwag kayo magtaas ng presyo. Alam nyo, sagot ng mga kakamping, ito. Sacrifice should start with the government, its programs and its officials. Hindi yung taong bayan na hirap na trying to make ends meet, tapos pati simpleng pangkabuhayan nila ay gusto nyong tabasan. Ano ba tatabasan pinagsasabi nyo? No? Tabasan yung kita nila? Tubo? Anytime. Dapat tabasan ng tubo. Yun yung problema eh. Kayo pa yung nagtatanggol sa mga traders. O meron pang isa nagsabi ito. Bakit hindi yung confidential at travel funds? Ayun na naman, confidential at travel funds. Magkano ba yung confidential at travel funds? Ang gusto nyo ba? Ito, ituloy ko lang ha. Bakit hindi yung confidential at travel funds kaya ang isakripisyo muna? Bakit ang taong bayan? Eh kayo, putak, hindi kayo marunong magkwenta. Simple mathematics lang yan eh. Ibig mo sabihin, okay lang sa'yo na 90 pesos ang presyo ng bigas? Basta 40, sagot ng tao, bibilin. Ang gusto nila sabihin, mura dapat bilhin ng tao tapos i-subsidize na ng gobyerno. Kada 1 kilo, magbabayad yung gobyerno ng 30. Eh ilang, mga ano talaga, no? Mga maririndi ka sa kabukukan. Paano pinangungunahan ng kanilang mga pinuno? Katulad nito, hindi naman mag-iisip ng ganyan. So sa makatuwid, sa mga dilawan at kakamping, simple lang po ang gusto nila. Ang gusto nila, tuwan-tuwa sila pag mataas ang presyo ng bilihin. Tuwan-tuwa sila pag mataas ang presyo kasi meron po silang daladalang batikos, meron po silang titirahin. Ngayon po, na yung pamahalaan ay nagsumika para ibaba yung mga presyo ng bilihin, ayaw nila yan. Tututulan nila yan. Pero yung taong bayan, ano sa tingin nyo ang gusto ng taong bayan? Yung 40 bigas o yung akusahan yung Pangulo? Ayaw namin, wag mo ibabaan ng 40. Tamad yan. Gusto namin, kung magkano yung dati, 72. 72 namin bibilin para sisisihin ka namin. Sa tingin nyo, yan yung gusto ng mamamayan? Wala kayo sa ano eh. Alam niyo yung dilawan at kakamping, kaya kayo mananatili na talunan kasi wala kayo sa realidad ng buhay. Simple lang ang gusto ng mamamayan. Mapababa yung presyo ng bigas. Eh baka magmamahal pa yan dahil hindi na magtitinda yung mga yung mga rice dealers daw. O di yun yung kaya nga po magtatrabaho eh. Di ba? Kung hindi na magbebenta yung mga rice dealers, ipasara yung kanilang matindahan, kumpiskahin yung bigas. May order eh. Ano po ang tawag pag hindi ka nagtinda? Hoarding. Yun po yung hoarding at yan po ay isang illegal na gawain. Economic sabotage po yan.
Sino nagsabi ng mga mapapahamak pa dahil hindi na magtitinda yung mga traders? Yung utak nila Raisa Robles. Yung mga utak niya nila Kiko Pangilinan at saka nito ni Risa Ontiveros. Sa tingin nila, mapapahamak pa yung taong bayan dahil iipitin na raw yung bigas, hindi na raw magbebenta sa merkado. Kaya ka nga may gobyerno eh. Di ba? Para saan pa yung gobyerno? Eh di pag hindi sila nagtinda, hoarding ang tawag doon, kumpiskahin natin yan, tayo na magbenta sa NFA. Di ba? Huwag po kayong makinig dyan sa mga yan. I-report nyo po, September 5 pa, hindi po po. Baka ngayon nagre-report na kayo. May 51 pesos na bigas, hindi po ganun. Sa September 5 pa. Nang mapasabak naman yung gobyerno, makita po natin kung talagang totoo. Simple lang naman yan, di ba? Pag may nakita kayo nagtinda na mas mataas sa 45, report natin. Pag walang tumalima, o di, alam na natin. Eh pag naging totoo, order na nga ng Pangulo, yan po ang problema eh. Kahit po maganda yung mga proyekto, ginagawan lang nila ng usap. Katulad niyan, budget ni BP Inday Sara Duterte. Lahat po na natulungan ng Office of the Vice President, tuwan-tuwa po. Eh saan ba galing yung itinulong sa inyo? Natutuwa kayo pero ayaw niyong tumaas yung budget ni BP Sara ng Office of the Vice President. Saan nanggagaling sa tingin niyo yan? Kinukuha sa langit? Yan po yung nadagdag na budget. Kaya mas maraming natutulungan dahil dinagdagan ng budget si BP Sara Duterte. Ayaw nila nun. Ayaw nilang dadagdagan yung budget ng Office of the Vice President. Bakit? Kasi maliit lang budget ni Lenny. Eh, spaghetting maputla lang yung kaya ni Lenny. Talo naman kami. Yun na nga yun eh. Lagi nyo lang, kay Lenny lang, si Lenny lang pamantayan nyo eh. Si Lenny walang kwentang pamantayan ng pamumuno. Real talk po yan. No? Okay, balik tayo rito sa bigas. Takantaka ko sa'yo, Ontiveros. Kaya po kayo, yan ang mga taong gusto nyong iboto. Gumawa na ng ayaw nilang lutasin yung mga problema eh. Pag mataas ang presyo, ang taas-taas ng presyo, parang wala tayong pamahalaan. Umaksyon ng pamahalaan. Naku, mali yata yan. Kasi lalong sa imahinasyon namin. Huwag kayong mag-imagine. Tignan natin kung binabaan yung mga nagtitinda. Sino ba nagbabad words dyan? Tirahin natin. Palayasin na natin. Okay. Simplihan lang po natin yan. Meron pa, di ba? Yung sinasabi nyong rice tarification law. Alam po ninyo, naaral na po natin, no? Simple lang po yan. Bahagi po yan ng tayo ay sa kasunduan natin ng World Trade Organization. Yung magpapapasok tayo ng mga produkto ng iba, no? Dati kasi, may limit. May limit po yung pagpasok ng produkto eh. Ng mga lahat ng produkto nililimitahan natin. Yung sa rice tarification po, magpapapasok na tayo ng mga bigas mula sa ibang bansa. Dati limited lang eh. Ganon. Okay. Ang pinagtataka ko po, ano po ang problema ninyo? Namamahinga si Duterte. Mga utak dilaw kasi, alam niyo po ang hirap po kasi na, no? Hanggang ngayon mga kaibigan, dinadawit pa rin nila si Tatay Digong. Pag ikaw namuno ka, hindi kasi naging leader yung mga yan. Akala, ang gusto yata nila, yung leader namin, dapat perfecto ang mamanahin. No? Kung hindi perfecto, isisisi lang namin sa dating leader. Wala pong perfectong batas. Sinabi ba sa tarification law, rice tarification law na pwede na mag-smuggle? Hindi naman po eh. Kung ang sinisisi ng mga tao, may rice smuggling dahil sa rice tarification law, meron doon nakalagay, pinapayagan na smuggling sa rice tarification law. Wala po, illegal na gawain yun sa lahat ng batas. Ang point ko lang, kung kinakailangan may nakita kayo na palpak yung batas, baguhin yung batas. Hindi naman po yung batas na yan na sa tingin, puta, ano to hindi pwedeng galawin to kasi ginawa to nung panahon ni Duterte. Hindi po. Bahagi po yan ng World Trade Organization. Pinapuwersa na po tayo ng World Trade Organization na sumunod. Humihirit lang po tayo sa rice eh.
Alam niyo yun? Huling-huli nating inopen yung rice natin. O kung hindi nyo po gano'n naunawaan, yung rice tarification law, pasimplihin lang po natin. Hindi po ibig sabihin na may batas tayo na pwede na mag-import ng bigas ay inaalaw na yung mga smuggling. Yun po yung problema, di ba? Smuggling at hoarding. Ano po problema natin sa bigas? Smuggling at hoarding. Yan po ba sinabi sa batas, pwede na mag-smuggle at mag-hoard? Hindi naman po eh. Illegal yan noon, illegal pa rin na may rice tarification. Ngayon, kung isisisi nyo po yung smuggling tsaka hoarding kay Pangulong Duterte, eh wala po kayong pinagkaiba sa mga dilawan. Hindi naman po dilawan si Pangulong Marcos eh. Hayaan nyo po magtrabaho. Di ba? At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.